Isang kasaysayan ang muling isinulat sa San Antonio mga idol sa sports. Hindi napapakawalan ng San Antonio Spurs ang kanilang alien at generational superstar. Opisyal na si Victor Wembanyama, pumirma na sa pinakamalaking kontrata sa kasaysayan ng prangkisa. Kinumpirma ng Spurs na nakatali na ang kanilang All-NBA center at unanimous Defensive Player of the Year hanggang sa 2032 hanggang 2033 season. Isang 5 years extension na nagkakahalaga ng mahigit $250 million o higit sa 14 billion pesos kapag nakuha ang player option sa huling taon. Pero mga idol, ang mas matindi rito nagbigay ng discount si Wemby. Ayon sa mga ulat, maaari sana siyang humingi ng kontratang hihigit pa sa $300 million. Pero sinadya niyang itong bawasan para bigyan ng financial flexibility ang Spurs na makapanglibre at makapagpanatili ng iba pang mga batang superstar sa kanilang koponan. Sakripisyo para sa kampeonato. Ngayon, ang tanong ng marami. Karapat-dapat ba siya sa ganito kalaking pera sa edad na 22? Ang sagot, walang duda. Narito ang mga dahilan. Dinala ang Spurs sa NBA Finals. Sa kanyang murang edad, agad niyang binuhat ang San Antonio patungo sa NBA Finals nitong nakaraang season. Ganyan kabilis ang kanyang impact. Unanimous Defensive Player of the Year, siya ang kauna-unahan at pinakabatang manlalaro sa kasaysayan ng NBA na nakakuha ng parangal na ito nang walang kaagaw sa boto. Sa depensa pa lang, binago na niya ang takbo ng laro. Monster stats sa postseason. Nitong nakaraang playoffs, nag-average siya ng 23.2 points, 10.8 rebounds, at nakakangilong 3.5 blocks kada laro. Sa Western Conference Finals pa lang, hinirang na siyang unanimous W, CFMVP, matapos payukuin ang Oklahoma City Thunder. Sa madaling salita, hindi lang binabayaran ng Spurs ang kanyang talento, ngayon binabayaran nila ang kasiguruhan ng isang bagong NBA dynasty. Sa mensahe nga ni Wemby sa kanyang social media, sinabi niya, "Spurs family, I'm here to stay. Whatever it takes, kabahan na ang buong NBA dahil si Wemby at ang San Antonio Spurs narito para maghari sa susunod na dekada."